Good day, everyone. This is Dr. Cortez. For the subject now, technology in teaching and learning, we are now in lesson number 11. So today is Sunday for our synchronous session. And specifically, the topic is innovative technologies for teaching, learning, and assessment tasks. And once again, this is Dr. Cortez. And let's start with presenting the learning outcomes of the topic for today. So you have here, number 1, explain the principles and functions of emerging educational technologies used in teaching and assessment. We're going to talk about those platforms being used in education, various digital platforms, tools, and apps are interactive in rendering our teaching methodology to the learners or pupils. And kasama rin dito yung mga learning management system that we're using and doing assessment like formative assessment, summative, and diagnostic assessment. So hopefully, at the end of the session, these are the things that you guys are capable of doing. And as well, the topics specific, the ADDIE model, Merrill's principles of instructions, enhanced technology in teaching, ICT, the role of ICT, and the types of assessment. Ito yung mga hopefully we can discuss well today, the mga topics na to. So hoping guys that you will stay until the end, so you may sit back, listen, and digest mga lessons for the day. Ito naman yung pang the ADDIE model. Di ba, 4 to, no? Yung una, yung kay Gagne, yung pangalawa kay Blooms, yung pang-tatlo itong ADDIE model. So, ADDIE model in 1970s, no? Ay, walang nakalagay kung sino nag-coin ng ADDIE model. Basta, according to literature, it was started in 1970s in Florida State University. It started as, parang ginagamit lang sa military. Then later on, ginagamit na rin sa companies, no? And then now we are now using this in education, the ADDIE model. So by the way, ADDIE model stands for analysis, design, development, implementation, and evaluation. Sa mga nagtuturo daw yung isang faculty, gagamitin natin siya ng ADDIE model. As design, no? As paggagawa namin sa actual design, ADDIE model, pwede rin natin siyang yung framework niya, pwede natin siyang sundan din. The ADDIE model. Analysis. Okay, yung sa mga companies natin, di ba? Pag meron tayong gagawing training, siyempre yung HR, di ba, magpapatrain sa atin. Tapos gagawa sa mga materials, learning materials. Pero bago sa gumawa ng learning materials, meron muna silang ginagawang training needs analysis. Di ba? Familiar? Training needs analysis sa mga companies. Sabihin, before you create the learning materials, mag-analyze ka muna ano ba yung needs ng ating mga employees sa loob ng isang company or isang organization. In saying materials, pag hindi siya nag-jive dun sa needs ng company. Example, di ba, problema pala sa company, yung customer service management, yung pala yung kulang, din nag-analyze, ang ginawa pang accounting.
Sa mga schools guys, ganun din. Before we create the learning materials, mag-analyze muna tayo. Kaya ang number 1 natin sa ating, if using ADDIE model, analyze muna. So what is inside the ADDIE model analysis? We should know the goals, objectives, learning environment, the learning's prior knowledge, yung mood, yung mentality, yung capacity ng ating mga learners, yung kanilang cognitive level, yung kanilang mga learning style. Yan ang analyze natin before we do some learning materials. Kasi pag gumawa ng materials na learning, hindi ka nag-diagnostic muna o nag-analyze ng learning capacity ng mga learners natin. So baka masyadong mataas yung ating ginagawang learning materials or instruction design. Yan, nag-analyze mo tayo. So anyway, maraming klase ng test, no? Meron tayong unang-una ginagawa, diagnostic. I-test natin mga learners natin kung hanggang saan yung kanilang capacity. Tapos natin yung mga materials, no? Teaching materials ay naka-base sa diagnostic. Na meron tayo ginagawa letter A or analysis. Then pag naalaman natin learning environment, the cognitive level, learning style, kasi mga estudyanteng they like group study. May mga estudyante naman they like individual study. Pero siyempre pag ma-depend subject na, pag yung subject ay practical research, pang senior high school, so group study ang kanilang ginagawa. Right? So depende sa yung kanilang learning style, depende rin. Pero mga rating all things equal, may estudyante talagang they prefer yung tahimik or solo lang siya. Pero namang they prefer group study, yung mga nagkakwentuhan muna bago aral. Meron na akong classmate dati sa high school, no? Valedictorian namin. Kinabukasan ng contest. Ang laban namin sa mga contest. Kinaga yung gabi, nakipagpintuan sa amin habang nagre-review. Sabi, isip-isip ko lang, may pumapasok sa utak nito. Kinabukasan, laban, no? Contest. Kinabukasan, first place siya. So, para yung kanyang way of being revitalize sa kanyang mind pag nagre-review. Marami siyang nakakwentuhan. Ako parang hindi ko kaya yung ganito. Parang kasi personally ako, no, my learning style is I prefer to be alone eh. Kaya pag nung board exam dati, 1990s board exam, nag-leave ako sa company. Tapos araw-araw, nandun ako sa circle, kaya sa memorial circle. Doon ako nagre-review. Sayo ko sa bahay, tapos dapat nakita mo kulay greens. Kasi pag nagbabasa ka raw, no? Pagod yung mata mo, dapat titingnan ka lang sa kulay green. Sa bahay walang halaman. Sa circle maraming halaman. Doon ako nag-review. Kasi memorial circle. That is my learning style. I don't know if sa inyo dito, anong learning style meron kayo? So number 2, design. Sir, good afternoon yes. po. Sir, Jimwell. Sige po. So, regarding po dito sa ADDIE models, yung ginagamit namin sa company, no, naka-off na po yung kamo kasi ng trabaho kasi ako medyo mahina po, sir. Yan. Po. And ito po yung ginagamit namin. So, una po, every year namin is every department. So, meeting kami, alam pa ba yung mga kailangan nila na training doon sa mga staff din nila like sa finance, ganyan, or in other department. Then after po niyan, so syempre, gagawa po kami ng design, no, yung module, yung curriculum na gagawin namin para sa training, tapos
yun po, i-develop siya and after develop, so syempre, after noon ng training, ng discussion, so i-implement po namin siya doon sa ano, na kailangan talaga ay kung ano yung na-i-training sa kanila, ano yung naituro sa kanila talagang gagawin din nila. Ayun po. Thank you. So, tama Research po yan. yung well, no, sa input. Ayan, di ba? Yan ang truth na companies natin, yung ADI ay ginagamit natin hindi lang sa classroom. So basic yung yung training needs analysis atin. Diba? Before designing the module, before designing in the case of education, before designing the curriculum. Yeah. Thank you Sir Jimwell doon sa input. At nga pala, I forgot, no, meron tayong mga dito, focal person, di ba? Focal person ngayong araw na to. Ayan. So they can give insights. No? Yan, na-design yung di ba? Yung ating learning materials. So dito naman, may-design, pag meron ka na analysis, pag na-analyze mo na, sa number 2, kasama sila sa yung pagbigyan ng objective. Ano objective? So based sa analysis, nakita natin sa analysis, mga estudyante, mahina sa reading. Mahina sa comprehension. Ang ating outcome is about comprehension and reading. Tapos anong instrument ang gagamitin? Kasi ang ating sa design, nandito yung learning outcomes Learning outcomes natin, anong gagamitin yung mga instrument para yung needs sa number 1 based analysis ay ma-comply natin. So dapat na yan nag-jive. Kasi gumawa ka ng syllabus later on. Tapos yung learning outcomes mo ay yung materials, yung instrument na hindi nag-jive sa learning outcomes. Ipapaulit ng principal o ng yung program head. So dapat nag-jive. And sa number 3, pag na-design, i-develop natin yung ating mga ginawang mga materials. The content. Yung content ng ating, it can be curriculum or lesson. Kasi pag ikaw ay nasa teaching professional, no? Ikaw gagawa ng syllabus. Yung syllabus, tulad sa BMC, yung syllabus dapat every year nire-revise. Dinadagdagan. Kasi nga, pag ikaw ay pag nagtuturo tayo, yung ating mga ginagamit ng mga books or references, 5 years lang yung kanyang recency. Kasi madaling maging obsolete yung mga nakalagay sa books or mga learning. So dapat 5-year recency lang. Sabihin, every year, nagdadagdag ka ng reference book. So therefore, yung mga laman ng iyong syllabus ay mapapalitan din. Right? So, dapat tayo always updated pag gumagawa ng syllabus. So every year, pinadagdagan natin yan. Yung nag-implement sa number 4 as part of ADI. Testing procedures, preparation of the learners, training them on the new tools, software or hardware, student registration. Tulad dito sa MS Team, I have noticed na not all of you are familiar with the MS Team. Tama ba? Kasi maybe for some of you, it's the first time that you have been using MS Team, right? You don't know yet how to go around about MS Team. Ito kasi yung MS Team, pag nagtuturo na tayo, example, napunta ka sa BMC. Nagtuturo sa BMC, no? MS Team ang ginagamit natin. Sa ibang ibang university, example sa AMA University, Moodle ang aming ginagamit. Sa Quezon University, Google Classroom. So dapat kung naging sa mga student natin. Ako sa mga klase ko sa university, ang una kong ginagawa after the orientation, I shoot video how to use MS Team, how to go around MS Team.
Nakalimutan ko ibigay lang sa inyo na meron akong video na ginagamit paano gagamitin yung notebook sa MS Team. Kasi nga, part of the implementation, software or hardware, those are new tools for the learners. Dapat they are properly oriented. Otherwise, hindi sila makapag-submit. Hindi sila marunong mag-take ng quiz. No? Katulad dito sa atin, no? Kaya pag meron sa inyong na-miss yung isang quiz, ina-open ko yung link. Kasi maybe some of you here don't know yet how to navigate. Diba? Yung ating classroom. Kasi hindi nakita, hindi nag-notify, hindi nag-assign sa kanila. So, binubusan ko yan. Accommodate, baka meron dito wala pang quizzes. In-open ko yan. Kasi, mamaya mababalin ako ang grades, no? Meron pa din na pinakapag-date ng quiz. In-open ko sa mga nag-message sa akin privately, in-open ko yan. Quizzes, activities, midterm exam, in-open ko pa rin. Meron pa ditong hindi pa nakapag-take. Sayang baka mababa yung grade. Okay. Last part ng ating evaluation. Ito naman yung ating lahat naman ng management system, di ba? Yung last na ginagawa natin is to know, to monitor, to control. Pag sa management, ang last ginagawa natin to control. Sa EDOC, ganun din, evaluate. It is consists of two parts. May dalawang klase ng assessment. Formative tapos summative assessment. In fact, 4 yan ito. Pag sinabi natin formative, ito guys, more exam question. Nasa reviewer yung mga ganitong question. How do you differentiate formative compared sa summative assessment? Siyempre, pag sinabi formative, binibigay natin yung quiz while the lesson is ongoing. Guide to monitor, to give feedback doon sa ating mga learners. That is formative evaluation. Yung summative evaluation naman, it is given after the lesson, after one sem. At tinapos ng summative. Pag sinabing summative, ang purpose natin dyan is to know the total learnings, total comprehension, judgment about the learnings of the student. Kaya tinawag natin yung summative. Ang formative, iba. Ang diagnostic assessment, ginagawa before. Ang formative, ginagawa while ongoing. Ang summative, after. So parang yun ang kanyang flow. Before, present, tapos after. For exam question, mga sirs, mga ma'am. Formative and summative. Ito naman si David Merrill. Recap lang natin ang pinakauna, yung kay Robert Gagne. Yung pangalawa kay Blooms. Yung pangatlo, yung ADDIE model. Yung pang-apat, ni David Merrill's instructions. Yan. This David Merrill, siya yung nag-coin ng theory na to. The purpose was to identify the prescriptive principles common to various design theories and models. Yung pangapat na theory in how do we design instructional materials. Okay. So ito naman kay Merrill's principles, 5 naman yung kanyang concept. Problems, activation, demonstration, application, and integration. Basically, pag nagtuturo, dapat meron mo ng problem. Not necessarily problem, but challenge, question. And then after that, we activate the learners.
You demonstrate to them. And they should know how to apply the learnings. At yung pang-apat, yung pang-lima pala is to integrate. Paano siya gagamitin in real life situation. Yan important sa learnings. Diba? Nagagamit mo yung pinag-aralan. Nagagamit ang learners natin pinag-aralan. Kaya sabi ni Blooms, diba? They should know how to create. Hindi lang minimemorize, sabi ni Blooms. Kundi they should know how to evaluate and how to create. Kay Miriel naman, kanyang last, is they should know, the learners should know how to integrate sa real life situation, scenario, yung kanilang mga learnings, kanilang mga napag-aralan. Yan ang kanyang theory. The first one is sila individually yung kay Miriel's theory. Problem-centered. Yeah. Learning should be problem-centered. Learning is promoted when learners are engaged in solving real-world problems. Teka nga pala, bakit nga pala yung mga sirs, bakit nag-enroll sa TCP? May bang problems, may not problem, challenges, or you want to know more, to know something? Sa akin personally, when I talk to TCP siguro 2019 in AM University TCP ako. So, may problem back then. Gusto mag-DepEd. Nag-TCP ako, then I took the board exam. Nabutan ng pandemic. Kaya ang review ko napakahaba eh. I took the TCP in 2019, then magte-take ka na ng 2020, dapat ng March. Eksakto yung pandemic, nag-start ng March 2020. Ito na-udlot, hindi na to eh. Kaya kayong board exam na postpone siya siguro price postponement. Yung tinay ko sa ng 2022, parang dalawang taon ka nagre-review. So bakit nagre-review? Hindi kasi marami ko pang hindi pa alam sa education kaya nag-review ka. So for me, that was the problem. Sa mga learners natin, example sa math, siyempre, Waterloo ng karamihan yung math. No? Maybe dito, meron sa inyong you like mathematics. May estudyante ako, yung kanilang Waterloo naman, English. So they have problems with communication. Sabi ko sa kanila, the training in the school, English subjects, this is training for the real world later on. Kasi mag-interview ka, sometimes meron silang problem sa ganun yung communication. So anyway, yung mga learnings daw is promoted when learners are engaged in solving real world problems. So, hindi naman lahat ay nag-aaral kasi meron tayong problems. But for the sake of argument, let's say na problem-centered ang isang learning. The next one is activation. Sabi na Miriel, pag nag-aaral tayo, effective daw ating gagawin instruction or teaching if we can activate on the minds of the learners natin. Anong connection ng lesson dituro ngayon doon sa kanyang prior knowledge or previous experience? Right? Example, yung sana, I'm teaching marketing sa mga senior high school, basic marketing. Senior high school. University. Sa marketing, meron subject na customer relation management. How do you handle angry customers? Din tinanong ko sa nila, unang tanong ko sa nila, we're going to have CRM today, customer relation management, about angry customer. How you handle
angry customer. Unang tanong ko sa kanila, sino na naka-experience sa inyo na masungitan ng isang tindera? O sino sa inyo nagtitinda na inaway ng isang customer? Nagtaasan ng kamay. Yan. So, i-connect natin. How do you handle angry customer? Yung isa kasi may tindahan sa bahay, no? So, mayroon sa mga customers na rude. So, everyday daw, sa experience, rude, angry customers. So, she can really relate dun sa aming lesson. So, she was very attentive dun sa lesson kasi meron sa matututunan, how do you handle angry customers? Sabi ko sa kanila, sabi ko sa estudyante, o pag meron customers kang na lumapit siya tapos na galit, right? Huwag mo siyang sasalubungin ng galit din. At meron kang empathy. Ayan. Dapat meron kang computer mode, walang emotion. Yan ang gagawin mo. Eh sige, very attentive siya, no? Sabi niya, ano pa siya yung dapat namin. So I give more tips, how do you handle yung mga angry customers. No? So, nakaka-relate kasi sila doon sa pinag-aaralan. Na-activate yung kanilang mind, very attentive, sabi ko. Kanina, di ba? Story sells. Bumibenta ang kwento eh. Right? Kesa facts lang ang iyong mas attentive sila doon sa pag meron kang mga narrative. Kaya ako, mahilig ko sa kwento. Mahilig ko sa mga samples, mga lessons ko. Kahit anong lesson. So, marami akong samples na binibigay sa kanila. Real life samples. So, I hope na ganoon din yung pwedeng gawin sa kanila, no? Nung narrative, you tell story, sell story sa kanila para mas attentive yung mga natin. Yung ating mga learners. Ayan. Nakaka-relate kasi sila. Especially pag sila yung talagang really involved sa kwento. Talagang yung mga pinakamaingay mo estudyante. Tapos pinasample mo sila ng activate yung kanilang learning. Okay, that was the second part, sabi ni Meril. Next, ang gagawin is, okay, after Ma'am Jessica, sino bang pwede magbasa ng ating pangatlo? If you can recall, sabi ni Edgar Dale, no? Mga learners natin mas matututo pag sila nakikinig lang, hindi masyadong natututo. Pag sila nanonood lang, hindi masyadong natututo. Pero pag dinemo mo sa kanila, and they are part of the demonstration, mas natututo yung mga estudyante. Pero siyempre, hindi naman lahat ng subject ganito. Example, ito naman subject ko naman to sa senior high school din, maybe 2018 ang subject first aid. So they will not appreciate yung first aid if you will not demonstrate to them, and later on they will demonstrate paano pag CPR doon sa mga victim. So they are very involved pag sila ng demonstration doon sa pag CPR. Right? O sa mga drills, di ba? Anong ginagawa ng mga firemen pag nagpapa-fire drill sa isang school? Di ba nagtatawag sila ng unang ginagawa, di ba? They will teach us how to use the fire extinguisher. And pagkatapos nun, they will call somebody and demonstrate how to use the fire extinguisher. Yan. Hindi naman lahat, pero mga estudyante tuwang-tuwa pag hawak ng tuwang-tuwa sa pag humawak ng fire extinguisher eh. Kasi sila na-experience sa pagpatay ng apoy. At yung apoy talaga live. So, natutuwa sila pag sila yung gumagawa ng demo. Siyempre, ang rescue or how to extinguish fire, for example, hindi palaging theoretical eh. Maganda tinuturo. Dinedemo sa kanila. And later on, sila rin magde-demo. Sa mga nursing students na meron silang ganito mga subject, mga di return demo, baka may nursing student dito na. Sa mga subject na
The instructor will teach them, will demo to them, example, how to decisions, surgical, basic surgical. Then later on, they will return demo. Sila magde-demo ng skills. If you want to test the skills ng mga estudyante, example, sa PE, sa demonstration, ang ginagamit natin. Nagkakatuwa lang ng pandemic, no? Mga inabutan ng pandemic, tapos ang subject PE. Mas mga PE nila talagang dinademo lahat through camera, on cam. Wala talaga silang kasi siyempre pandemic, example, swimming. Subject swimming, subject dancing. Kikita mo talagang yung kanilang demo, all the demo, pero on camera, hindi siya in front of the teacher. They will just record yung kanilang mga demonstration as part of the as part of the learning. Pero siyempre, iba pa rin yung face-to-face ang demo kasi they can give the instructor can give real-time correction or feedback dun sa yung ginagawa. At maganda yung maganda yung chine-check right away. Yung ba factor na habang ginagawa mo siya ay natatakot ka baka i-correct nung faculty, correct nung instructor yung ginagawa. Ayan. That is number 3. Okay, papasa natin the third part, application. The real principles of instruction. The problem, i-activate yung mga learners natin. Nag-demo, we demo. Next is application. So sa pangatlo ng demo, we demonstrated to them yung skills or teaching. Sa number 4, ito yung application. Hindi real life application, application sa loob pa rin ng classroom. Kumbaga yung theory, paano nila yung gagamitin sa isang scenario, for example. Example yung customer, ang lesson is about customer relation management. How do you handle an angry customer? Na-demo natin how you handle angry customers. Sa pangapat, they will now apply. Yung theory. Pag mayroong angry customers, be in a computer mode, huwag mo silang sasabayan. Pag mayroong angry customer, you listen to them. Pag mayroong angry customer, you empathize with them. Yan ang theory. Application, gagawin na nila. Ang pinapaga natin dyan, normally, example, I ask them to dramatize. Dramatize situation wherein may isang angry customer, tapos may isang seller. Isang gusto nila yun kasi ipa-quiz mo. Kasi nagagamit nila dyan yung kanilang acting, yung kanilang communication, yung theory, yung teamwork. Kasama na yun. Kasi example, pinag-group mo sila 5. May communication may team building na dyan sa loob na nangyayari. Yung theory, nandiyan na yung kanilang acting. Nandiyan na rin. Gusto nila to kasi marami tayong mga estudyante later on. Pag yung oras ay 3 oras. Kasi sa college, ang klase 3 oras Right? We don't spend the whole 3 hours lecturing. So nagpapa-activities tayong ganito, application. 30 minutes application, sige, 15 minutes. Mag-plan kayo ng inyong dramatization ng theory na ating pinag-aralan ngayon. Then another 30 minutes, presentation. Ako, gusto mo sila yung ganon. Yung ganitong mga scenario na para-active nila pagdating sa play a game, dramatize, quiz. Minsan, pinagpapa-quiz ako sa loob ng classroom Minsan, games, minsan, debates. Minsan naman, halo-halo guys. Diba sabi natin, halo-halo. Pwede ipa-quiz, ipa-debate, pwede ipa-game yan, family feud mo, pwede sa dramatization, pwede. Mas makita natin yung understanding ng theory na handling angry customer. Okay, that is application. The last one,
which is important as well. Okay. I-clear lang natin, yung application, we ask them to do activity connected dun sa lesson inside the classroom. Integration sa labas. Okay. How are you going to connect to integrate? Maganda yung kanyang theory, Meryl, di ba? Nag-aaral ng mga learners natin. But at the end, they should know how to integrate yung pag-aralan sa lesson. Kahit ano yung mathematics, example, nag-aaral ka ng fraction sa math. Paano mo siya gagamitin sa real life situation. Meron talagang application ng fraction, di ba? Paghati ng bibingka, di ba? Gagamit po siya yung mga routine, English communication, gagamit po yun sa real life situation Alala ko nung nag-aaral ako sa speech power. Kasi dati, nahihayin ako. Ako ba talagang professor Ngayon ako dati mag-reporting kasi in communication ko dati was not that good that time. Siguro mga late 90s. Ang ginawa ko guys, nag-aaral ako sa speech power. Isang taon ako nag-aaral doon. English communication, English conversation. Right? Tapos, ano yung pag-aaralan namin nung gabi? Kasi pang-gabi yung klase, speech power. Ano yung pag-aaralan namin lesson, conversation lesson that night? Sa sasakyan pa lang, sa jeep pa lang, sa bus pa lang, ginagamit ko na. Kasi meron akong kasabay na classmate, para kami taga-Fairview. Yung aming conversation lesson doon sa klase, pag uwi namin, nasa bus na kami, Inglesan kami ng Inglesan. Kasi gusto namin magamit yung conversation na pag-aralan namin that time. Nakabali. Ginagamit namin para namin makalimutan. So that is part of integration. Ngayon, may mga lessons tayo, any lesson siguro, a little thing of everything. Pwede natin gamitin sa everyday lives. Kahit anong lesson, hanapan natin ng application, sabi niya how are you going to use that lesson, theory, or skills, or knowledge isang real life situation. Perhaps some of you have experienced this one, na one time, matinig ka ng klase, matinig ka ng lesson, kahit yan ay short course or graduate studies, tapos ginagamit mo siya, sa real life situation. I know you have something like at that one, meron bang ganong nangyari sa inyo? Sino bang may ganong situation na ginamit yung learnings tapos in-apply sa one? Tulad ng tinuturo ko dati, Life of Rizal. I have been teaching Life of Rizal. Tapos sa kanyang mga routine, one time sinusunod ko. Personal, Isang estudyante ko, sige itong mga routine ni Dr. C. Rizal, tayo nga natin i-emulate sa ating personal lives kung kaya nating gawin. And maybe some of you here have that type of scenario na you have you learn how to integrate isang lesson as part of Meryl's principles of instructions. Enhance technology in teaching. Kasi mga pupils natin, students, they are now digital natives. Talagang pinanganak sila, nandiyan na yung kwan. Kasi ako, hindi ako digital natives kumbaga, una kong ginamit manual. Typewriter, mga communication, telephone, a pager, unang ginamit din. Nag-transition lang ako. Maybe hindi ko alam kung we have just transition to digital world. Kasi ngayon kasi mga bata, digital natives na. Pero pinanganak silang, yan yung kinamulatan. So tayo mga teachers, we can't help but to go with the flow. This year, next year, mag-teacher na kayo. So may mga bagong technology na gagamitin. Although ginagamit sa
sa work or sa office. Pero gagamitin niya rin, iba yung gagamitin mo naman yun sa ikaw nagtuturo na. Sa paggamit ng checker, di ba dati ginagamit natin multiple choice, check mo isa-isa. Ngayon, apps lang ginagamit natin to check multiple choice type of questions. So, we will invest time, LMS, correction, MS Team, collaboration, tulad na ito, no? MS Team is collaboration tools, no? So, di pa natin masana explore ang lahat ng MS Team. Importance, we should have some caution. We should avoid those unethical behavior in using technology. We should take time now to determine which technologies will support and to improve student learning and learn how to use them. We can avoid. Tulad natin, itong LMS, MS Team, dito walang tumit sa villagers. Iba, hindi namin ginagamit ang MS Team. We started using MS Team here perhaps 2001. Okay, so along the way, we will be familiarized with the MS Team. Tapos ibang school naman, ginagamit Moodle. Ang school ko naman ginagamit iba, so parang I've been using 5 types of LMS. Sa bawat isa may kanya-kanyang features, may kanyang technology na hindi natin nagagamit. Di ba natin na yung gamit ng bawat app sa loob ng MS Team. Tulad natin MS Team na ang dami siyang software sa loob na hindi ko pa naman ginagamit lahat. But very useful for us na pag ginagamit natin itong o ikaw ay nagtuturo na. Although we have the Google Classroom na very simple, very friendly. Kasi ang Google Classroom compared to MS Team, mas friendly ang Google Classroom mas madalis ang gamitin kesa MS Team. Kasi ang MS Team, so from educational siya, ginagamit din natin sa office. It's part of tools, technology enhanced. Blackboard ito, although Blackboard hindi ko pa nagagamit itong Blackboard na MS Team. Parang bihira kasi gumagamit na ito. Hindi ko lang alam sa ibang schools dito nagtuturo kung anong ginagamit nilang LMS. Perhaps we are using Blackboard, Schoology. Sa Blackboard daw, although I'm not familiar with Blackboard, hindi ko sana ginagamit. Ang gusto ko lang dito ang feature na kanyang meron siyang native plagiarism detection. Sana rin sa Google Classroom meron din siyang plagiarism detection software. Kasi pag ang assignment mo ay essay, ang problem dyan, mga learners natin, they will just copy-paste from online sources and paste doon sa kanilang homework. So dahil meron kang plagiarism software to detect, although may mga students tayo na talagang ginagawa ng assignment nila, although galing sa internet ang source, but they take the time to rephrase or paraphrase o walang assign before submitting. Pero namang talagang totally straight from the social media, online sources, din copy-paste assignment, din submit. Yung ganang ginagawa. So meron tayong plagiarism, native plagiarism detection na built-in dun sa ating mga LMS. Sa Google Classroom meron ka kaya limited. I don't know sa Blackboard kung limited. Maybe pag premium man siguro, premium version, you can detect yung yung plagiarism mga estudyante. Meron din tayong mga classroom clicker. Ito ay honestly I have not yet used
this one, Clicker, but basically the idea is may mga estudyante na kasi nating mahihain. Yung bang pag nagpa-recite ka, di mo na raise their hand kasi masyadong mahihain. They have answers in their mind. Pag tinawag mo sila, may sagot naman. Pero they're hesitant and they have anxiety in raising their hands. So some educators came out with this idea. Ang ginagamit, Clicker. Ibig sabihin, without raising their hands, they can click multiple choice kung anong sagot nila. Ayan. Sa kanya-kanyang based on the photo now, all of them have this clicker na kung anong sagot na letter A, B, C, D, they will just click yung letter of the correct choice, then magre-reflect din sa board, maybe on the board yung sagot nila. Parang siya, parang visual version ng written test multiple choice. So mayroon siyang purpose daw kasi yung mga masyadong mahihain, clicker ang ginagamit. In the Philippines, wala pa nakitang gumagamit ng ganito. Maybe on basic education ginagamit sa itong ganito, but in the tertiary level, hindi pa nakita ng ganito. Maybe other countries na gumagamit sila ng maybe sa Cambodia, I don't know sa Cambodia kung gumagamit ng ganito. Hindi naman The third one, ito mga collaborative online projects and collaborative tools na pwedeng gamitin ng mga learners natin. We are familiar with some of this one. Ginagamit naman natin dito, but pag nasa education ka na kasi, lahat ng ganito, ay gagamitin mo once in a while. Pag sa work, hindi lahat nagagamit natin Example, mga quiz platform, Kahoot, hindi na nagagamit masyado yan pero pag nasa action, talagang once upon a time gagamitin mo siya. Tulad dati, pag nasa office ako dati, hindi ko ginagamit ng Google Docs. Ginagamit ko MS Word lang. Pag nasa office, di ko ginagamit yung Microsoft Excel ang ginagamit ko. Pero pag nagturo tayo, ginagamit natin yung Google Sheets, Google Docs, cloud storage, Natuto tayong gumamit ng cloud storage. Pag ginagamit yung MS Team, hindi Google Drive ang ginagamit. We are using OneDrive. So natututo tayo pag makolab. Ang OneDrive kasi mga collaborative yan kasi di ba? Pag sinabi kong, sige, sir, saan makukuha yung saan ma-retrieve yung file? Ito, punta ka na sa aking OneDrive, tapos i-upload mo ulit. So, merong collaboration pag OneDrive or Google Drive yung ating ginagamit. MS Team, ganun din, di ba? Pag kayo nag-work sa isang project, dati, pag-research, isang bahay kayo, di ba? Ngayon, pwedeng hindi na, pwedeng kanya-kanyang bahay na. Kasi collaborative yung MS Team. May platform dito may feature dito na you can collaborate Kahit you can write isang page lang, tapos you can write kahit sa bahay ka din. Minimerge na lang siya. Tama ba kayo? Ako nagiginig Anyways. So, itong online collaboration tools. For examples ng online collaboration tools. For some of this, we are familiar, di ba? Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, 365, Canva, Monday.com. Okay, so those are the samples of online collaboration tools. ICT conventional materials to enhance teaching. Conventional.
Meron pa rin conventional teaching na. Meron pa rin mga teachers na conventional ang ginagamit, especially mga senior teachers natin, mga batikan. Mga learning method na students interact. It's limited only inside the classroom, walang masyado internet communication, gadgets, digital, tapos teacher-oriented na. Pag conventional kasi teacher-oriented ang teaching. Uso ngayon, student-oriented ang pagtuturo. Kaya pag teacher ka, ano ka na lang we don't spoon feed anymore yung mga student na. Hindi na tayo stage mother, hindi tayo stage mom, hindi na tayo stage father. Hindi tulad dati na talagang we feed all the info sa mga students natin. Pag sinabi natin teacher-oriented or teacher-centered. Right? And conventional, students are passive learners before. We are just, ako lang pala, hindi yata kayo kasama dito. Yung medyo, medyo advanced na yung age. Dati kami, passive learner kami. Ibig sabihin, we were just receiving info from the teachers being given to us. Passive learner tawag natin yan. Tapos, loob na ng classroom, kung ano meron sa loob ng classroom, yun lang ang pinag-aaralan. Ngayon kasi, non-conventional ang ginagamit natin. So let us compare yung conventional versus non-conventional learning. And sabi kanina, mga traditional, conventional, teacher-oriented, kung anong gusto ng mga teachers, pwede papasok sa'yo, spoon feed, yun lang pwede yung pag-aralan kasi yun tawag the means to learn everything. Hindi tulad ngayon na student-centered, ibigay yung topic sa'yo, tapos marami kang pwedeng gawing browsing sa social media. Minsan lampas pa dun sa tinuturo ng teacher. So, yan sinasabi ko na, pag mga digital native sa ating mga estudyante, sinasabayan din natin. Kasi minsan, at least, kahit hindi natin masyado mapantayan, pero at least meron tayong sasagot sa kanila. Pag nagtanong, iba yung wala ka talagang sasagot sa kanila Right? So, tulad ako, sumasabay ko sa kanila. So, lahat ng apps na kailang ginagamit, mga trend, Quillbot, kaya mga software, pinag-aralan ko mga marketing media na ginagamit. Kaya nga, meron akong Facebook, nag-Instagram ako, meron akong X, Twitter natin ba? Merong TikTok. Yan, para pag sa conversation, kasi i-handle college tapos i-handle marketing subjects. Nag-uusap-usap mo TikTok marketing. Wala kang may sagot, So, diba ako, nag-create na may own TikTok account. Okay? I sell on TikTok. I promote on TikTok. Ngayon, pag nagturo ako, isa dun sa experience ko, hindi lang theoretical but yung real life situation na aking nadaanan. Yan kasi na-experience mo na Tulad ng Quillbot, Quillbot is a paraphrasing app. Dati hindi ko alam yun narinig ko sa estudyante ko. Kasi I'm teaching research. Senior high school. Sabi ko, sir, ang ginagamit ko Quillbot in paraphrasing. Anong Quillbot? Sabi ko. Kinuha ko spelling. Hinanap po siya. Nag-subscribe ako sa Quillbot. Pinag-aralan ko siya. Ngayon, nagagamit ko na sa mga estudyante. So, tinuturo ko na rin as part of research. Number 2, students learn via face-to-face classroom learning. Ngayon, sa student-centered, student can learn wherever they are. Kaya meron tayong synchronous. Pag synchronous, real time, di ba?
Asynchronous all the time. Ibig sabihin, the learners can learn anytime, anywhere, wherever they want, wherever they are. Yan ang maganda sa ano. Kahit sa beach sila, no? Nag-aaral sila. Students before passive. Students now interactive, active. Students have limited access before to information. Ngayon, no? We are now in the information age. Lahat ng info at the tip of our fingertips. Teachers decide the course of learning. Samantalang ngayon, pag nagbigay ng topic sa kanila, lahat, kahit hindi mo bigay ng topic sa pag-aaral nila kasi dumadaan sila sa online sources, lahat ang mabasa nila. Minsan, tulad ako, no, pag nag-assign yung isang proofs, tulad lang sa grad school ako, 2013, pag yung prof nag-assign ng isang topic, kasi ko sa internet, at ginanahan kang magbasa, ako lahat ng aspect nung topic, babasahin mo na rin kasi nabibili ka, babasahin lahat, no? Pag may subheading, dapat hanggang dito ko na rin. May nakita ng subheading ulit na very interesting, binabasa mo na rin siya. So lampas-lampasan ka pag nagbasa. Tulad dati na pag yung prof nagbigay ng Xerox, college ako, pag yung prof nagbigay ng Xerox, ang ganda lang babasahin namin. Learning by listening and memorization, ngayon, audio-visual and technology-based learning. Materials are cheap. Ngayon, the drawback of unconventional, you will now invest on technology. Laptop, gadget, then subscribe ka sa mga apps. Tulad ako, no, I have siguro namang subscription na meron ako. Ginagamit lang sana sa classroom, mag-invest ka kasi expensive nga, di ba? Mag-invest ka na, example, subscribe ako ng ChatGPT. Subscribe ako ng Philbot. Subscribe ako ng Google One, storage. Subscribe ako ng CapCut, video editing software. Subscribe ako ng antivirus. So mag-invest ka. Siguro mga more than 1,000 per month yung subscription. Iba yung mura naman, like 175, 100, may 350 na. But the thing is, mag-invest ka na para ma-maximize yung efficiency ng ginagamit mong tools for the sake of teaching. Alright. So let's move on. Conventional. Ito yung mga mga conventional na ginagamit natin ng mga teachers. Ito kasi guys, ito yung technology dati. Kaya lang, outdated technology. Example, tulad ng mga conventional na ginagamit ng mga teachers natin. I don't know if you have experienced this one, kung naabutan nyo itong mga ganitong mga technology. Textbook, common naman mga textbook, charts, cliff charts, pictures, posters, atlases, globes, maps, flashcards, mga conventional na. Dati technology yan dati. Mga kapanahunan technology. Yun nga mga outdated technology. These learning materials are beneficial and highly accessible to both teachers and students. They are also very simple, easy, and quick to use, manipulate. However, today's lessons can be taught and learned more easily by the use of non-conventional or digital learning tools. Kasi more engaging na mga ginagamit ngayon. Example, Kahoot, Family Feud, Padlet, quizzes. Anyway, you will experience man yung mga ganitong mga tools pag kayo nagtuturo na. You will appreciate this one pag ganun.
pag nasa academe na kayo, elementary, high school, or senior high school, or tertiary level. Pero I know majority of you here are on secondary, no? Secondary ang mga exam. Pag sa manipulatives, board exam, questions. Which one of the followings are manipulatives? Sa manipulatives, sa mga tools na ginagamit natin to enhance, to encourage learning sa mga estudyante. So, lahat ng subjects can have their own manipulatives. Kahit yan ay math, English, may kanya-kanya mga gamit ng mga manipulatives na. For example, sa pag subject mo ay math. Itong word ng manipulatives guys na ito. Manipulatives. Yan. For some questions. Mga klase? What are the types of manipulatives na pwedeng gamitin sa different subjects? Sabi ko kanina, kahit anong subject, you can use manipulative. Example, pag math ang subjects mo, anong mga manipulatives ang pwede mong gamitin? Example, tiles, fraction tiles, blocks, pwede mo siyang gamitin, pattern blocks, GU board, ayan. Pag sabi ko na yung language, of course, common yung magnets. Yung board na, nilalagyan ng magnets. Ginagamit ng magnet. That is manipulatives. Flashcards is manipulatives. Sentences, scrambles. Those are manipulatives. Mga alphabet blocks tulad na itong sa sample natin. These are types of manipulatives. Hindi na pwedeng gamitin sa pagtuturo. Pag science naman, mga manipulatives na pwedeng gamitin ng isang teachers. Example, solar system, models ng solar system, mga microscope slides, mga equipment for experiments sa laboratory. Those are types of manipulatives. Ang sabi naman example is geography. What are the manipulatives pag geography ang subject? Blank maps, globes. Itong magdidikit sila mga pangalan ng countries dun sa globe o dun sa maps, na mga empty maps, empty globes. Those are manipulatives ginagamit. Okay. Ang tanong, yung question? I see the assessment in learning. So dito sa assessment naman, sa pag tayo nagturo, nag-analyze, nag-design ka ng learning materials, nag-develop ka ng learning materials, nag-implement ka, ang next mong gagawin is to assess. Right? O sabi ni Bilbao, it's 2019. Assessment daw is you identify, you gather, you interpret information or data about the learnings of the students. So, inaalam mo, pinipinpoint mo siya, iniipon mo siya, you interpret yung kanilang learnings. That is part of assessment. Now, why do we need to assess our students? Reasons to collect data from them about the status of their learning, and then we make improvements sa ating teaching. Kasi, pag ikaw lang ang nagti-teaching, tapos wala kang yardstick how to measure kung magaling or hindi yung teaching mo. Akala mo magaling ka na kung wala kang kung walang yardstick. Kaya nga sabi ng mga sa academy, pag may bumagsak na sa daw, kasalanan mo yan. Kasi dapat may ginawa ka intervention para yung estudyante ay hindi bumagsak. Yan. Kung yung estudyante pala absent or nag-drop, kasalanan mo pa rin daw. Kasi dapat gumawa intervention para yung estudyante ay hindi sa mag-drop. Kaya nga sa isang school ko, pinapalista sa amin yung mga estudyanteng nakadalawang
2 successive absences. Papasabi namin sa guidance, then they will do intervention. Kung bakit sila, kung paano sila papabalik sa university. Ayan. So dapat meron tayong intervention to improve this information. Kaya tayo guys, no, tulad ng mga unang panahon, kapanahonan, mas mga 2010, pag gumagawa kami ng assessment, meron na siyang result, ang ginagawa namin, gagawin ka ng item analysis. Ibig sabihin ng item analysis, iniipon namin yung mga items na maraming nagkamali. Tapos nire-rank namin siya. Ngayon, sa Google form, meron siyang built-in analysis. Ibig sabihin, pag sumagot ng estudyante, automatic, no? Automatic, meron na siyang pie graph na nakalagay ng item analysis. Malaman mo doon, aling item ang pinakamarami nagkamali. Yung isang estudyante. Aling item yung pinakamarami naka-perfect. Para malaman mo, ma-improve mo o revise or totally tanggalin yung isang item na maraming estudyante nag-fail or maraming students were not able to get the correct answer for that item. That is item analysis na. So, automatic na sa ngayon. Dati manual yan eh. Nilista namin sa Microsoft Excel mga 2000, mga year 2000. Ang hirap na isa-isa mo. Aling item ngayon, automatic siya, naka-built in. And based on that, we make improvements. Improve the item or we totally remove the item. Kasi marami na nagkamali. Yung item hindi masyadong na-discuss sa students or hindi siya masyadong part ng discussion. Or offline siya. So, tinatanggal natin yung mga ganong items. Okay, types of assessment. Itong sinasabi ko kaninang formative type of assessment. Ito ay mga assessment na ginagawa during the instructional process habang yung lesson or habang ongoing pa yung SEM, may ginagawa ka mga formative assessment. So, ang formative assessment provides feedback. Feedback while the learning is ongoing. Pinaka-sample natin din, madalas nating yung regular natin ginagawa, the quizzes, short quiz or long quiz. No? Kaya, ang ginagawa ko dyan, meron akong 3 klase ng quizzes eh. The pre-quiz, review quiz. Ibig sabihin, before I start a lesson, nagpapa-review quiz muna ako based sa previous lesson. That is type informative. Yung pangalawa kong quiz, the post-test. So, pagkatapos ng lesson, example, yung klase quiz 1 to 4, mas meron pang time na natitira. Magpapaquiz ka ng last 15 minutes, no? That is post-test. Okay? Yung pangatlong type naman, that is the online. Online quiz is, I will schedule, naka-schedule siya, no? Naka-schedule siya. Example, I will give the link today. Tapos, they can open the link tomorrow, 7 o'clock to 7:20. Ang ginagawa ko, 14 items quiz lang. Yung time hindi masyadong mahaba. Pag 14 items, mga 7 to 7:20. Kasi pag masyadong mahaba yan, example, 1 oras mo, 14 items tapos 1 oras. Kasi may tendency na sila mag-open ng notes. No? Ang ginagawa natin sa Google Classroom, inactivate natin yung dini-disabled natin yung pag-access sa browser. Ibig sabihin, pag nasa loob sila ng Google Classroom, pag lumabas sila, pag-back to 0. Yung quiz. So, they are discouraged to exit. Kasi pag nag-quiz tapos mag-open ng
ibang browser, pag-cheating, mag-ngopya doon, di ba? Sasagot na. Ayan, so dinidisable natin yung pag-exit sa browser. No? Tapos dapat short time lang sa 20 minutes, no? 20 minutes. Para wala na silang masyadong time to browse yung kanilang mga notes, mga PowerPoint. Ayan, no? Para at least na minimize natin yung dishonesty sa pag-take nilang ng mga quizzes. Yan, sa mga pag-online kasi we can avoid na cheat sila. Pero pag face-to-face naman, yung prompto, we give the push yung prompto na masyadong kopya. Right, edi sa formative, so meron ba kayong comment? Dito sa amin siguro kunti lang kayong makaranas ng pandemic classes. Majority sa amin kasi graduate kasi mga estudyante na di can't avoid but to mag-browse yung pandemic hindi naman lahat pero isa nahuli mo yung yung mga estudyante. Kasi sabi ng dito kasi sa DMC sa DMC, bago mag-start ng klase, ipapasurvey yung dean. O anong gustong modality ng mga estudyante. So may 3 pagpipilian sila. Full online. Pangalawa, full face-to-face. Tapos yung pangatlong, hybrid. Pag sinabing hybrid, first 9 meetings online. Tapos last 9 meetings, face-to-face. O siyempre, mananalo yung hindi mananalo yung your face-to-face, either of your face-to-face, Kasi nasanay sila ng pandemic, online, tapos mamasahe. Kaya palaging panalo yung hybrid. Sa klase namin dito sa BMC, sa undergrad and senior high school, hybrid face-to-face may part Okay, number 2 sa type of assessment, sa summative. Provides feedback at the end of the grading period. Ito naman pagkatapos ito yung exam of final exam. That is done after the learning is completed. So the purpose of summative assessment, if you want to know the learnings, comprehension, if you want the judgment of the students, yan. So summative test ang ginagawa. Final judgment of the learning students. Parang final grading na yung gagawin. You want to know the mastery, talagang yung master ng subject. Pag formative kasi, master of the lesson, ating tinitest na. Pero pag summative, master of the whole subject. So, i-judge mo na siya kung papasa o hindi yung isang estudyante. Pag tinawag natin summative assessment. Okay, so maganda sa formative feedback, meron kang feedback mechanism. Kaya ang ginagawa natin pag nagte-teaching na kayo pagkatapos ng exam, example major exam, pre midterm. Ang gagawin nyo, you allot a consultation time sa mga estudyante. Kasi ito yung time na you can give feedback as part of formative assessment. You can give feedback to the students kung yung kanilang grading grades sa quizzes, assignment, homework. So meron kayong dapat na ginagawa. Consultation time. Sa ibang university kasi, meron silang every week, meron silang 1 oras. CH mean consultation hours. Then ginagawa yung feedbacking. So meron tayong formative assessment. Okay, the fourth one, itong diagnostic assessment. So ito yung ginagawa before, sabi ko before, it aims to evaluate the strength and weaknesses ng isang estudyante. Kasi pag sinunod mo yung standard mo, tulad ako, galing ko ng STI. Nagturo ko sa STI. 2007 yata, Sa STI,
Ang estudyante ko marami, 50 isang room. So, meron lang babagsak. Binababaan mo yung kwan. Tinetest mo sila, no? Tinetest mo yung mga estudyante, yung pag-ranks nila ng weaknesses before para malaman mo yung kwan, para malaman mo yung style ng iyong pagtuturo. Kaya nga may mga binotice pag mag-seminar tayo, tinatanong ng speaker, sino dito ang nakaranas ng gano'n, naka-attend na gano'n ng session para malaman niya yung strength ng knowledge ng mga participants. Para tataasan niya, pag marami nang naka-attend, tataasan niya. No? Pero pag walang nagtaas ng kamay, basic yung kanilang ginagawa. Sa mga classroom, ganun din. No? Pag instruction tayo, diagnostic. Yung pala, karamihan mahina. No? Tapos binagay mong instruction. Previously, galing sa isang class na medyo mataas. Kasi ginamit mo sa klase medyo mahina. Hindi ka nag-diagnostic test. It is given before the learning's instructions occurs. Pag sinabing diagnostic assessment, it helps the teacher on what to teach and how to teach. Last part ng diagnostic, the authentic assessment. Ito naman ay medyo magandang assessment. Kasi ito ay you want authentic, no? Gustong malaman yung talagang natutunan paano ma-apply ng isang estudyante yung kanyang natutunang learnings sa klase. But you want to have an example, the learning, achievement, motivation, attitudes ng isang estudyante, activities. Itetest mo siya. So normally, ito ay hindi na sa paper and pencil assessment. Ito yung mga nasa papag sa estudyante. Example, I want to rate them performance ang papagawa dito. So na sinasabi ko kaninang kwan, nagturo ka ng how to handle customer relation management. Hindi palagi in waste, na. So you can do authentic assessment, performance-based assessment. Ipapagawa mo sa kanila, i-action nila to. The problem with authentic assessment, subjective. Pag pencil and paper test kasi madaling chikan no? Pero pag authentic assessment, pinag-perform mo sila, mahirap lang i-assess. Ang ginagawa mo dito, dapat meron kang rubrics. Matrix, rubrics na how are you going to rate yung performance sa mga estudyante para hindi ka masyadong bias. Na pag wala kasing rubrics, tendency hulaan mo lang yung performance sa mga estudyante. So, meron kang rubrics. So, based on, you can assess, you can rate the students. Example sa PE, mga PE subjects, hindi sa paper ng pencil, performance-based, authentic. So, yung rubrics dapat yung faculty, yung teachers. So, authentic, more insight, authentic assessment involves evaluating students' learning thought as the symbol real-world activities ang pinapagawa natin sa kanila. Practical application, pag sinabing authentic assessment. Then, instead of memorizing, pinapagawa natin silang ng real-world, authentic real-world situation para malaman natin yung application sa mga estudyante natin. Example dito, so what type of authentic assessment pwede pagawa sa mga estudyante? Performance-based test, project-based, yung pagpapaproject sa kanila, that is part of authentic assessment kasi they are not just memorizing. Pwede pa project tayo, ang ginawa nila, creating. Pag sinabing creating, that is the highest form of, sa Bloom's taxonomy, creating yung pinakamataas na learning. Ang pinakamababa, memorizing. So pag sa authentic, they should not only be memorizing or understanding, they should be creating. In compliance with the Bloom's taxonomy, by Benjamin Bloom's. Ano pa? Case studies,
real world presentation. Yun ang mga samples ng authentic assessments. Pag ito ginawa mo, so maganda siya kasi performance-based no? Yung application, the drawback is yung pag-assessment, yung pag-grade sa kanila. Pag wala kang rubrics, yung isang group magre-reklamo. Bakit naman yung performance ganito? Kasi dapat meron kang pinapalit ng rubrics sa mga estudyante. The good thing is, maraming rubrics sa online sources na pwedeng gamitin. I think this was the last slide. The role of ICT on assessment in learning. Sa list na natin, paano masasabing authentic yung ICT ay magandang gamitin. Assessment in learning, like example, digital computers, laptops, smartphones. Pag ginamit daw natin sa assessment, so what is the benefit? Pag-instruct ng assessment task, paggawa ng pieces, di ba? You can download, yung kanina, di ba, ginagamit natin Kahoot. Constructing assessment task. Ginagamit ng Kahoot sa mga quizzes na group quiz. Pwede nga gamitin sa delivering the task to relevant student kasi meron tayong example in this team, you can just upload. Dati pinapakopy sa board sabi ng teacher namin, sige, copyin sa board yung assignment. Maganda mag-kopya. Diba ngayon, hindi na. Nasa MS Team, puntahan ko sa folder, week 1 folder, nandiyan yung activity. Number 1. Recording and providing feedback. So, ikaw na yung teacher, yung nakastore din yung mga sagot sa mga activities, and you can, if you have the time, you can give feedback, you can return the activity, the grade, computing and giving grades sa students, no? Pag nagpapa-quiz ka, pwedeng ma-click yung pag nag-quiz at nag-submit sila, yung grade automatic lalabas ka agad. Pwedeng ganun. Pero ako hindi ko ginagawa yun. Pag nagpa-quiz ako, hindi automatic na nakikita na yung grade. Kasi minsan, chine-check mo pa yung sagot ng mga estudyante. Kasi take note lang. Pag ang tanong ay hindi multiple choice, no? Pag filling the blanks yung tanong, tapos nakakapitalize dapat yung sagot, yung estudyante nakalimutan i-capitalize, filling the blanks. Minsan may give consideration. So minsan nire-review pa natin yung sagot nila. Nag-give consideration. Spelling, kunti lang. Spelling lang. So sometimes you consider. Kaya meron tayong review. Kasi hindi natin automatic na nire-review yung sagot sa Google Classroom o sa MS Team, sa MS Form. Kasi may review factor pa tayo ginagawa. Okay. Ito naman yung, I think this one's the last one. Things to consider in choosing appropriate assessment tool. Pinakauna, pag we choose about assessment tool, the first one, gumamit tayo ng ICT-based assessment. Hindi tayo basta magagamit ng mga ICT-based assessment just for the convenience. Number 1 factor, tingnan natin, yan ba does it measure the desired level of performance? Kasi pag multiple choice, tapos gusto mong malaman yung comprehension ng isang estudyante, sentence construction ng isang estudyante, hindi mo pwedeng gamitin multiple choice. Yung subjective type ang yung papagamit sa kanila. Kasi ibang level naman. Number 2, cost effective pa in terms of effort, time, and money. Take time matagal din mag-type sa Google Form, MS Team. Example ako, I have many subjects.
Tapos lahat ay gagawin. Pag nagpa-exam pa naman ako, dalawang set palagi. Isang set A, isang set B. Ayan. Of course, sa Google Forms, sa MS Team, you can just rumble. You can just shuffle the questions. No? Pero pag face-to-face, yung question, yung modality, sa dalawang sets ang itatype mo. Hindi mo sa pwedeng shuffle. Number 3, consider natin, yung result ba can be used to improve student learning. Yan, makapag-decide ka ba dun sa result ng exam? Pwede naman, kasi nga, pag nagpa-exam ka using Google Form, meron sang item analysis Meron sa mga file graph. Makikita mo doon, aling item ang pinaka-error prone dun sa mga estudyante. So you can improve yung item na yan. For reasonably accurate and truthful, yung tanungan na. Kasi minsan, may mga questions ka lang karanasan ko to, may mga tanong ako sa online na mali yung construction, mali yung mga choices. Minsan wala pa sa lesson. Okay? Try to consider dependable, consistent responses over time. So dapat ikaw ay nagpapagawa ng niyan, hindi lang siya one time. Hindi lang one time ang iyong assessment, dapat yung ongoing. Kasi pag isang beses mo lang ginagawa, sample, isang multiple choice, isang taon mo lang siyang ginagawa, hindi mo makikita yung progress yung learning sa estudyante. So dapat ongoing. Pag gumawa isang type ng assessment, hindi lang isang beses. Tapos pag isang beses lang yan, ang makukuha mo lang dyan, yung rating lang yung grade ng estudyante. Hindi mo makukuha yung decision making. You can't decide kung anong progress ng isang estudyante doon sa ganung type ng assessment. Effective ba yan or hindi? Pag isang beses mo lang ginamit, you can conclude na yan ay effective. So, dapat madala mo siyang ginagawa yung type ng assessment na gano'n. Okay, that one is the last slide. So, ginamit na references. I would like to thank Google for the GIF na ang ginamit sa aking presentation. Mga websites sa aking ginamit. Okay, especially itong si Bilbao, Dikila, 2019. Gratis sabihin, Dr. Cortez, signing off. Maraming salamat everyone sa pag-attend sa ating klase now. And see you around sa social media. I love you all. Bye everyone.